Hay nako, bato naglabas na ng sama ng loob. Kapalit ng panalo namin ang pagkulong kay Digong. Mga kababayan, medyo ironic na medyo parang ang dating sa akin nito ay napakatalinhaga. 'Di ba? Alam naman natin yung background ni Bato, mahilig to sa may kapalit, 'di ba? Mahilig ito yung mga taong, alam niyo yung nangyari kay Subiri, 'di ba? Mga kababayan, nakala natin hindi siya nag-traitor kay Subiri. Paypayakap-yakap pa sa asawa ni Subiri. Eh yun pala, isa rin naman pala siya sa mga kababayan na pumirma para matanggal itong si Subiri at kapalit itong si Chis Escudero. Ano ang kapalit nun? Mga kababayan, mananatili siya bilang chairman ba nung kanyang committee? Mga kababayan, yung nagtatalakay tungkol doon sa PIDEA leaks ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, tingnan muna natin, baka mamaya hindi nyo maintindihan eh. Para medyo maliwanag. Buuin ko lang yung konteksto guys ha. Okay. Yan si Marcoleta. Tingnan natin yung sinabi ni Senator Bato. Yan. Ito po yung sinabi ni Senator Bato. Galit na galit siya dito, mga kababayan. Nakita nyo naman yung mukha niya. Diba? Sabi niya gano'n, sa pagboto, umano sa Iyong biglang pag-angat namin sa ranking. Diba nga? Kami ni Senator Bongo, it came with a heavy cost. At ang cost na yon ay ang freedom ni Pangulong Duterte. So kumbaga parang, mga kababayan, kapalit ng pagkakakulong ni Duterte, sila naman ngayon ay nanalo. Dalawang ibig sabihin para sa akin ito yung literal na sinasabi niya na parang naawa ang taong bayan kay Digong Duterte kaya tumaas sila sa ranking. Pero yung isa naman na nakakatawa dito mga kababayan, parang sila ay may nakausap na tao. 'Di ba? O sige, tataas ang inyong ranking. Mananalo kayo bilang senador. Pero ang kapalit, si Digong Duterte. Ilaglag nyo na. Parang ganon. 'Di ba? Ilaglag nyo si Digong Duterte. At ang kapalit niyan ay ang upuan sa Senado. Nagets nyo? Hindi ko alam kasi si Bato de la Rosa, Bisaya kasi, 'di ba? Minsan napabaliktad-baliktad yung pwesto ng mga salita. Kaya ang dating tuloy, sila ay ipinagpalit nila yung kalayaan ni Digong Duterte, mga kababayan, sa kanilang sariling interest. Yun ang dating sa akin ng kanyang mga sinabi. Ewan ko kung tama, pero lumalabas talaga eh. Yun yung pagkakaintindi ko dito sa sinabi niya eh. Tumaas ang ranking namin ni Senator Bongo. It came with a heavy cost. Diba? Mga kababayan, at ang cost na yon ay freedom ni Pangulong Duterte. Parang may kapalit. Diba? May halaga. Cost. May halaga. At ang cost na yon ay ang kalayaan ni Pangulong Duterte. Eh di magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte, nanalo kayo dahil sa kanya. Ibig sabihin, kung hindi kinulong si Pangulong Duterte o si dating Pangulong Duterte, hindi kayo mananalo, pasalamat ka na. Bato? Mag-thank you ka. Thank you, Pangulong Digong, sa pagsisikripisyo mo. Sige, diyan ka lang sa dahig. Antayin mo lang. Kasunod na kami dyan. Sabi ni Ma'am Mona Nases, hindi naman na yan makakalabas. Kaya nga sabi ko, it came with a heavy cost. At ang cost ay ang freedom ni Digong Duterte. Huwag sabihin niya na lang, salamat Tatay Digong. Huwag kang mag-alala, kasunod na kami dyan. Magkikita-kita rin tayo sa dahig. Di ba?
Pagkikita-kita rin kayo doon, huwag ka mag-alala ba to. Kung nalulungkot ka man, di ba? Magpasalamat ka. Pagdating mo doon, ihag mo si Tatay Digong, sabihin mo, Tatay Digong, salamat, nanalo kami. Kaya lang, pagkatapos nun, paluin mo rin. Bakit? Dahil sa'yo. Dahil sa'yo, nakulong din kami. Yan ang sabihin mo kay Tatay Digong mo, ha? O kaya pagyakap mo, kagatin mo sa tenga, sabihin mo, walang iya ka, dahil sa'yo, sinunod ka namin, ayan, kulong tuloy kami. Oh. Diba? Oh. Magiging reunion place nila ang The Hague. Dito na so totoo lang, dahilan ng pagkapanalo nila si Digong Duterte. Sabi niya, 'di ba? It came with a heavy cost. Ang cost ay kalayaan ni Digong. Thank you, Digong Duterte. Pero pagdating doon, nahuli ka na, nakulong ka sa The Hague, reunion nyo, pagyakap mo kay Tatay Digong, iiyak-iyak ka pa, sabihin mo, hindi ko na makita yung apo ko. Kagatin mo yung tenga, sabihin mo, walang iya ka, matanda ka. Dahil sa'yo, sa mga utos mo na patay, kami tuloy ngayon ang patay. Sayang ang panalo, ibiyahe lang din pala kayo. Di ba? Oh, kita nyo, natawa kayo. Totoo naman eh. Si Digong ang dahilan ng lahat sa kanila. Pasakit si Digong, ginamit nyo si Digong, naggamitan kayong lahat. Sabi ni Ine, walang pakisibato sa kalayaan ni Digong, yung sarili niyang kalayaan sa ICC. Ang iniisip niya ngayon, Bato has to choose ICC or Sara. Kasi naman diba? Sabi nga nila, may brain tayo, binigay ng Panginoon para makapag-isip. Sabihin natin o malaman natin ang tama at mali. Tapos ngayon, mga kababayan, di ko alam kung saan mo dinala yung ulo mo. Baka puro ulo lang yan, wala namang laman. Wala nang pupuntahan to mga to. Diba? O, sabi ko nga sa inyo kanina, si Bongo, nagpaparinig na. May parinig din to si Senator Bato. Sabi niya ganon, sige, handa rin akong makipag... Sabi niya ganon, handa rin ako makipag-usap sa gobyerno. Handa rin ako makipagtulungan sa kanila. Oy, Senator Bato, mukhang meron kang iniisip dyan. Ano, kapalit din ba ng iyong... bilang, kapalit din ba ng pagsang-ayon mo? Iyon yung ebidensya Patay tayo dyan, binenta na ang mga kakampi. Sabi ni Glenn Mads, pakisabi kay Bongo pagpunta na sa ICC, magdala ng tsinelas para kay Digong. Hanggang ngayon ba, wala pa rin tsinelas? Hindi, okay lang daw yun kasi sabi daw ng Diyos, mga kababayan, di ba sabi ng Diyos, hubad kang, tawag dito, ipinanganak, hubad ka rin, mga kababayan, kakainin ng lupa. Kasi Digong Duterte, malapit ng kainin ng lupa. Di ba? Hindi niya na kailangan ng tsinelas. Useless lang ang pagkapanalo, pangalan lang. Iligtas mo ko BBM, sabi ni Bato. Sana ba yung sinabi niya? Alam ko meron pa akong kopya Wait lang. Meron yan. Isasama ko nga sana dito ang kulit kasi ni Bato. Natutuwa ako dito sa mga to. Ay, wala, di ko mahanap, guys. Pero tawan-tawa ako dun sa kanyang pahayag na yun. Handa rin daw siya makipagtulungan sa gobyerno, basta wag lang daw silang sisiilin. Basta wag lang daw silang, sabi niya ganun, wag lang daw silang gigipitin. Okay. So, next topic tayo, guys. Talaga si Senator Bato nakakatawa. Pag-usapan naman natin ito. Ito, pahapyawan ko lang mga kababayan.
Nung bago maghalalan, ang mga tao dito, 'di ba? Merong isang vlogger na nakasuhan dahil po sa pagpapakalat na i-raid daw ang lumang bahay ni Digong, mga kababayan, at napakarami daw kapulisan ang nagpunta rito. Tapos ang nakita natin, ang mga nag-raid ata ay mga vlogger, 'di ba? At noon, sabi kong ganon, mga kababayan, inuuto kayo nila Kitty. Kayo ang pinapahamak, kayo ang ginagawang human shield, pinagbantay pa kayo ng bahay. Sabi kong ganon, nakita nyo ba? Yang mga yan ay pumunta sa lumang bahay para kayo ay tingnan? Sila ba ay mayroong concern sa bahay na yan? Wala. Ni anino nila hindi nyo nakita. Pero ngayon, nanalo